Okay? Sabi doon, in verse 4 said, even as He chose us in Him before the foundation of the world. Wala pa ang mundo, mga kapatid. World is not yet created. Can you imagine? But God already chose you. May purpose ka na. Hindi ba ginagawa ang napakagandang sanlibutan ito? May purpose na ang Diyos sa buhay natin. Grabe, no? Ibig sabihin, we are not came here in this world for nothing. Kaya dapat, once na tayo naging isang Christian na, dapat we need to learn to serve our purpose. Kasi bakit? Even before the foundation of this world, the Bible tells us right now, Ate Nina, pinili ka ng Diyos. Bago ka pa magdumaan sa nakatakot-takot na problema sa mundong ito at magkatempo-tempo ang buhay mo, tandaan mo mga kapatid, pinili ka ng Diyos. May dapat ka ng buhay na lakaran. What a wonderful life that we have in Christ Jesus. Hallelujah. Then sabi doon, that we should be holy and blameless before Him. Rin ang pagkakabasa ng salita ng Panginoon. Sa mga oras na mga nais kong ibahagi sa inyo ang katagang blessedness in Christ. Dito makita po natin kung gaano na ang isang mananampalataya, ang isang nakipag-isa na kay Kristo, ay pinagpala na siya ng Diyos. Kailangan nating maintindihan mga kapatid, ang pagpapalang ito, we need to understand, we need to unlock this blessing that God prepared us before the creation of this world. Hallelujah! Mga kapatid, we need now to seek and understand what this blessing that's ahead of me, Lord. Na hindi ko pa hinihiling yung pagpapalang actually, meron na. God already blessed us. Kasi bakit? Hindi pa nga natatayo ang sanlibutan ito eh. Kumbaga, may isang napagaling na architect. Hindi pa siya gumagawa ng napagaling kang masyon. Ikaw na ang iniisip niya titira doon. Imagine that. Isang napagaling na arkitekto. Hindi pa siya nakakapagawa ng isang magandang mansyon. Iniisip niya, ikaw na ang titira doon. That's how God chose us. Before He created this world, He gave all the blessing that we need in this world. He chose us already. Now, that blessing that is in Christ now, we need to discover that blessing. Amen po ba? Minsan kasi hindi natin nabibigyan pansin kung ano yung ating meron sa pakikipag-isa kay Kristo. Para bang nalimit na tayo ay born again na, tinanggap mo na si Kristo, nag-church ka na, para yun na ang cycle ng buhay mo. No! It's just a beginning lang ng buhay mo yan. It's just an alignment of your life in Christ pa lang yan. Kasi bakit? Kailangan maibalik ka ng Panginoon sa tunay mong purpose at pagkatawag sa Kanya. Kasi nga, He prepared already the blessing that we have in Christ Jesus.
So blessedness in Christ means living under God's grace, love, and promises through Christ Jesus. Kasi tayo, blessedness in Christ ay living under the canopy of God's grace, God's love, and promises. Doon tayo nabubuhay. Hindi tayo nabubuhay ng mga pangako ng mga tao sa mundong ito, mga kapatid. Yes, sometimes we need to listen and understand the promises of other people, but remember, the only constant promise in this world is the grace of God, the love of God, and the promise of God. Kaya pag tayo ay matututong mamuhay sa mga bagay na ito, we are now serving our purpose before the creation of this world. This blessedness is not mainly material wealth, worldly success, or a free, troubled life. Hindi po ito ang sinasabi ng salita ng Panginoon. But rather, it is a spiritual privilege of our belongingness in Christ Jesus our Lord. Hallelujah. Ang buwan po, mga kapatid, ay wala naman talaga siyang ilaw. Tama? Moon has no light. Nire-reflect niya lang kung ano yung ilaw na tumatama sa kanya ng araw. But if you go to the outer space, maybe sabi natin 12,000 miles above the earth, makikita mo, paglabas mo ng outer space, wala naman talagang day and night doon eh. Wala. Dito lang sa mundo na meron day and night. Pag pagpunta mo na taas, wala akong day and night doon. You will see the biggest star near on earth is the sun. At siya ang nagbibigay lahat ng liwanag sa buwan. So likewise, mga kapatid, we have no spiritual blessedness or life apart from Christ Jesus. We will not enjoy this kind of fellowship. We will not enjoy even reading the Bible, praying one another, Bible study. We will not enjoy that if we are apart in Christ Jesus, our Lord. Every blessing we enjoy, it reflects the glory and the grace of our Lord Jesus Christ. Our righteousness comes from Him. Our peace comes from Him. Even our hope comes from Him. Without the sun, the moon are dark. Without Christ, a Christian or our soul remain in spiritual darkness. Kasi ang gabay po ng isang tao ay laging nagsisimula sa kanyang inner being. Nagsisimula sa kanyang kaluluwa, kanyang pag-iisip. And to those in Christ have also the Spirit of Christ. At ngayon, ang gabay ng ating buhay ay hindi na kung ano yung ating mga narinig sa demoto. Dapat ang gabay ng ating buhay kung ano yung Espiritu na ating pong nakuha o naibigay ng Diyos sa atin. Amen po ba? And that Spirit that giving us guidance, it will reflect now in our lives what the light that we receive from the Spirit of God that is living on us or in us. At ito ang isang napakagandang blessing na meron tayo sa Panginoon. And still, many Christians are not really giving an importance of the blessedness that we are in Christ Jesus, our Lord. Para mas maintindihan natin, mga kapatid,
there are three things that I want you to share this moment. Based on Ephesians chapter 1, verse 3 and 4. Of being blessed, or the blessedness of life in Christ Jesus, our Lord. Tatlong mahalagang bagay, mga kapatid, ang aking ibibigay sa mga oras ko ito. Number one is, blessedness in Christ is a founded life union in Christ Jesus. Blessedness in Christ is a founded life union with Jesus. When we say founded, mga kapatid, anong ibig sabihin nito? Pinagmulan, pundasyon. Yung blessedness ng buhay kay Kristo ito ay pundasyon ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Hindi pakikipag-isa sa anumang klase ng relihiyon, kundi kay Kristo lamang. Ano sabi doon sa ating binasa kanina kung ating titignan muli? Sinasabi doon that blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in heaven. The word in Christ. Binigyan din ko the word in Christ. It means to those now who believe in our Lord Jesus Christ. Not just believe, but living in our Lord Jesus Christ as now founded His blessedness life in our Christ Jesus. The phrase in Christ is the heart of Ephesians. Itong talaga yung gusto bigyan diin ni Apostle Paul sa kanya pong mga makinig o Kristiyano in Ephesians. How blessed they are when they start receiving their Christ as Lord and Savior. In fact, during the time, Ephesians place is a very wealthy place, mga kapatid. Isa pong napakayamang lugar yan, yung panahon na yan. But, Apostle Paul gave them the letter that, remember mga kapatid, ang totoo talaga nating kayamanan ay hindi kung ano yung ating nakakamtan sa mundo ito, kundi ang ating kayamanan ay nakamtan natin sa pamamagitan ni Kristo. Na dapat yung ating buhay na ngayon ay hindi na dapat nakabase na sa anumang bagay sa mundo ito, kundi nakabase na dapat sa ating pakikipag-isa na kay Kristo. Ang paglalarawan po ng Church at Christ ay para pong mag-asawa. Yun po yung paglalarawan lagi ng salita ng Panginoon. Ang simbahan at si Kristo para po silang ikakasal. Pag sila mo pinag-isa sila, they have one mindset, one way of life, one way of thinking. Organized po sila. Of course, sa ating buhay ngayon, ang masusunod na ay hindi ang ating mga sarili, kundi walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kasi bakit? Tayo ay nakipag-isa na kay Kristo. So, Jesus Christ is not only the giver of blessing, mga kapatid, but He is the blessing. Hindi lang si Jesus ang nagbibigay sa atin ng pagpapala. Siya mismo ang pagpapala. At nakipag-isa ka sa pagpapala. Can you imagine that? Kung dati parang gusto mo lang i-bless ka ni Lord, sabi ni Lord, ba't kita i-bless? Makipag-isa ka na lang sa akin. You and I become one. So ibig sabihin, nung ikaw ay nakipag-isa na kay Kristo, dapat, Lord, bless me. Hindi. Kasi bakit? Nakipag-isa ka na sa blessing.
Christian. Dapat ito na yung ating dinidiscover na bilang isang Kristiyano. Ganun pala, Lord. Kung dati parang hirap ako humingi, parang lahat na lang hinihingi ko ng blessing. But Lord, hindi mo pala ako binigyan ng blessing. Nakipag-isa pala ako sa blessing. Kung nakipag-isa ka na sa blessing, hihingi ka ba ng blessing? Ikaw na nga mismo eh. Di ba? You become now already a partner of blessing. Tapos sabihin mo, pwede ba bigyan mo ako ng blessing? Eh, dalawa na nga kayo eh. So, ang labo, di ba? Baka kaya minsan, hindi pa nag-ooperate yung ating pakikipag-isa kay Kristo. Kasi bakit? Hindi pa natin talaga naiintindihan how to operate in Christ Jesus, our Lord. Kung baga nandyan ka na, ang problema sa'yo, kung baga sa sasakyan, nandyan ka na eh. Ang problema, naka-neutral ka pa lang. Wala pang engagement. Di ba? Kailangan may gear. Kasi ang makina at ang sasakyan, hindi tatakbo yan pag naka-neutral. Tama mo ba? Kailangan pa, motor, ano man yan, lalo sa motor, pag hindi mo yan, kinambyo yan, hindi aarangkada yan. Mga kapatid, we need to engage in Christ Jesus. Amen po ba? Para mag-activate yung blessing sa buhay natin. We need to engage in Christ. Noong nakaraan, nalala ko yung yoke sa hindi po nag-share ng CITV about pamatok, di ba? And the pag-usapan natin doon, the yoke is light and my burden. My yoke is easy and my burden is light. And we give emphasis about the yoke. The yoke is yung lalagay sa baka o malakaw during biblical times. In fact, dalawa po kasi talaga yun. There are two animals. Dalawang baka yan, hindi pwedeng magkaiba. Hindi pwedeng baka at kalabaw. Mag-outtake sila. And that yoke is both nasa kanilang leg. So, pag hinila nila yung kasangkapang pang-araro, so nahihila nila. So, they need to go alignment. Even yung kanilang hakbang parehas. Once na yung isa pumunta sa kaliwa at yung isa pumunta sa kanan, masisira ang pag-aararo mo. Wala kang matatapos, di ba? Even the farmer itself, kapagod, di ba? Pupunta sa kanan, di ba? Hahabulin yung baka, di ba? Kasi bakit? They are not in alignment. They are in parallel. The Bible said, we are now in Christ. And Christ is the blessing. Can you imagine? Ini-align ka ng Diyos, gusto mo na pagpapala, di ba? Pero sabi ni Lord, i-align na lang kita sa blessing. Kasi naman, bigyan kita ng bigyan ng blessing. I-align na lang kita sa blessing. Amen po ba? Nakadikit ka na sa blessing. Yan ang blessed life na meron tayo sa ating Panginoon. But sometimes, most of the time, fail to understand our position in Christ Jesus. Kailangan natin kumalayin sa Panginoon. Kailangan natin mag-engage na sa Panginoon. Our lives should be engaged in the way of our Lord Jesus Christ. Para mas maintindihan natin that our identity, that our security, and our hope are not based on our circumstances, who you are, anong pamilya pinanggalingan mo, ano man ang estado ng buhay mo, ano man ang naging kulay mo, kung hindi, ang iyong destinasyon or identity and security has been founded and united in Christ Jesus, our Lord. Hallelujah. Mga kapatid, oras na ang KCB Filipino Church will engage to the blessing that God given us. Amen po ba? Why? Because the Bible tells us, before the foundation of this world, before this church was built by the Koreans, before KCPC came as become
as a Filipino community, believers here in South Korea, pinili ka ng Diyos bago mangyari ang mga bagay na to. God already chose you because He has a plan for you and me. God's plan is not to become you a loser. God's plan is to become you a blessing. Amen po ba? Huwag natin maliitin ang ating buhay Christianism, mga kapatid. Continue to seek the Lord. Continue to gain wisdom from His Word. Lord, ngayon po, nakipag-isa na ako sa inyo. Bukod sa ako'y ligtas na at may buhay na walang hanggan. Lord, ano pa yung dapat kong makita at madiskubre, magawa, mangyari sa buhay ko? Para, Lord, mas maintindihan ko pa ang pagkatawag mo sa akin. Dapat we need to seek that in our life. Kasi hinanda ng Diyos ang blessings sa atin. Kaya dapat talaga ang pag-anakan ng Diyos, hindi ka na humingi sa Lord, magpalagi mo naman ako. Parang isang insult to God. Amen. Di ba isang insult yun sa ating Ama? Pag-ihingi ka. Sabi naman ng Bible, ako ay manalangin, alam na naman ng Diyos. Imagine. Tapos ulit-ulit ito humingi. Imagine that. Alam na ng Diyos, uulit-ulitin pa. Sabi ni Lord, anak, it's time for you to eat. It's time for you to fulfill our partnership. You are already blessed. Anak kita, sabi ng Bible, walang anumang kahirapan ang Diyos. Ang Diyos ay walang kasakitan, karamdaman. Diba? Ang Diyos ay walang negative thinking. Diba? Walang Panginoon. Ang Diyos, wala rin siyang, masabi nating, pagtetempt or panunukso sa kanyang mga nilalang. Wala. Because God cannot be tempted. Wala kanyan. So ano ang meron sa Panginoon? Number 1, richness, blessing, peace, security, empowerment, life. Yan ang meron sa Panginoon. At sabi ng Bible, lahat yan ay ibinigay na sa atin. Nung tayo ay nakipag-isa na kay Jesus. Our being one in Christ, dapat hindi lang dahil, born again na ako, naintindihan ko ng salvation ko, hindi lang natatapos doon. Seek more and learn deeper about your being one in Christ Jesus our Lord. Ito yung gustong bigyan ng emphasis ni Apostol Pablo sa kanya pong mga tagapagbasa sa Efeso. You are blessed because you have something in your life. You have everything in your life. You are blessed. Why? Because in Christ Jesus, every spiritual blessing comes from heaven. Dinefine ba talaga? Ibig sabihin, a blessing that comes from above will never be obsolete. Ang pagpapala na nagsimula sa langit, kailanman ay hindi ang maluluwa. Hindi masisira. Hindi mawawala. At hindi pwedeng nakawin sa iyo ni numan. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Yan ang kayamanan na meron tayo kay Kristo. The blessed in Christ is a founded life union with Christ Jesus as our Lord. Second is, the blessedness in Christ is God's grace empowered life. Hindi ka lang nakipag-isa sa Panginoong Jesus. Hindi lang ang buhay mo now is founded now in Christ Jesus, but your life now is empowered also by grace of God. Ano bang ibig sabihin? What is the meaning of grace?
course, the immediate meaning of grace that we understand in the Bible is undeserved merit. Kung ba sa Tagalog, hindi ka karapat-dapat. Pero naging karapat-dapat ka. Hindi ka kabilang, pero ibinilang ka. Kasi nga, dahil sa grace ng Panginoon sa atin. Hindi ka kabilang sa anak ng Diyos. Hindi ka kabilang para ikaw ay mapunta sa kalangitan. Pero dahil sa grace ng Panginoon, naging kabilang ka. At ang grace na yan ay hindi nanggaling sa anumang kakayahan mo o sa anumang kayaman ng mundo ito. Nanggaling yan mismo lang kay Kristo. At bunga yan ng pakipag-isa mo kay Jesus. When we say grace, the other word for grace, listen to this, is beauty. When we say beauty, what does imply? When we say beauty, what does imply? Ano ang ikinukommunity niya pag sinabi mong beauty? The beauty of the raging sea. Hindi ko pwede raging sea. Pero may beauty pa rin sa mga surfer, di ba? The beauty of the mountain of Sierra Madre. Di ba? When we use the word beauty, what does it mean? Beauty. Listen to this language. Beauty means attractiveness. Hallelujah. Amen po ba? When say that your life is empowered by God's grace, God is attracted now to you. Not because of who you are. Not because of the composition of your body, your achievement, but through Christ Jesus, we become now attracted in Christ, in God, in Father, in our Father in heaven. That's why when we pray, nararamdaman natin ang kanyang presensya. Nakakaktak natin ang presensya ng Panginoon. Oh, come on. Nangusap sa aking pastor kahapon si Lord. Di ba? Nakakarinig na ako sa kanya. Noong isang araw, para sa atin, sabi niya, simple instruction pa, pastor, hindi mo pa nagawa. God is already directed me. Can you imagine that? Why? Ba't mo naranasan yan? Ikaw lang nakakaranas doon eh. But that is reality in you. That's, ang tawag dyan, the personal testimony of God in you. Ang naranasan niya, because of grace. God is attracted now sa buhay mo. Kumbaga, interesado na ang Diyos sa buhay nating mga Kristiyano. Dati, nung wala na sa Panginoon, ano sabi ng Bible? Malapit nang ibaba ang galit ng Diyos sa mundo punong-puno ng kasalanan. But when you receive our Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, the wrath biglang nagbago ng beauty at God now become attracted to Him. Hallelujah. Yan ang tinatawag natin blessedness in Christ is God's grace empowered life. Kaya pag nalulungkot tayo minsan, we have the fortress to come in His presence and worship and cry and pray and say everything to our Father in heaven. When you read Psalms, mga kapatid, may words sa mga sa aklat po ng mga awit, magbasa kayo na parang sometimes the author is cursing his enemy.
Ang tawag mo sa iba yan is imprecatory prayer. Parang ito, di ba? May kagalit ka. Pinag-pray mo na masagasaan ng bulldozer. Parang ganun, di ba? Parang gusto mong kulamin, di ba? Sobrang inis mo na. Ang tawag niya, imprecatory prayer. But you know what? We can also give, sabi ng Bible, di ba? We can give our cares to God. Dalhin mo lahat sa Panginoon. Why? In spite of your down moment, in your failure, in everything that you are now, remember this, your life is empowered by grace. It means God is attracted in you. Kailanman ay hindi iiling o hindi lalayo ang mukha ng Panginoon dahil lang sa isang mga pagkakamali mo sa buhay. Kundi dahil yan sa biyaya ng Panginoon na ating Panginoon Diyos sa atin. Who can separate us from the love of Christ? Yan yung premise ni Apostol Pablo. Ano ang pwedeng makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Ang persecution ba? Ang kahirapan ba sa mundo ito? No? Ang kasakitan? Ang kabiguan? Wala. We can never separate in the love of Christ by those circumstances or experiences na pwede mo nang daan sa mundo ito. Hindi yan ang makapaghihiwalay sa atin sa Diyos. Because our life now is empowered by grace through Christ Jesus our Lord. It means, it reveals now the beauty in you, which Christ now, which God now attracted in you and me. Hallelujah. Ay, kung walang nagkabon sa'yo, parang nare-reject ka, remember this. There is a loving Father in heaven who are daily, every minute, in every seconds of your life, God is now looking at you. He is attractive in you. Because when you are in Christ, kung nakipag-isa ka na kay Kristo, at dahil sa biyaya na ating natanggap, it reveals the beauty now in your life at become the attractive factor of Christ, of God in your life. Salamat, anak. Talagang pinamumuhay mo yung turo ko sa'yo. Hallelujah. Sabi doon, He has blessed us with every spiritual blessing. Paul begins reminding believers that blessing starts with God. Bilang mga Kristiyan, dapat ang number one na nating mindset ngayon, pag-iisip, pagbabago ng isip, ay lahat ng pagpapala ay lagi nasisimula sa Diyos. Amen? Everything start in God. Ang ating buhay, ang ating hangin na hinihinga, di ba? Ang ating mga kinakain, ang ating kalakasan, at even lahat ng proteksyon sa buhay natin, na ginawan o hindi, lahat ng bagay para masustain tayo bilang isang tao, nagsimula lahat yan sa Diyos. Imagine, kung ikaw na yung pinakamayamang tao sa mundo, ito, tapos sabihin ni Lord, tanggal na lang ng oxygen eh. Walang magagawa yung kayamanan mo. Diba? May isang nag-interview na bago lang sa FB. I will give you $100 million today, but tomorrow you will die. You will choose it? Sabi niyo, why? So doon, it is a social experiment. So doon, na-prove na mas mahalaga talaga ang buhay kasi sa lahat ng ari-arian sa mundo ito. Immediately, without thinking, no? Kaya ito yung unang ibinigay ng Diyos sa atin. When we are in Christ, the first thing that God gives us is life. And that life you carry produces blessing. Why? Because your life now is
God's grace empowered. It means attractiveness, beauty. Kailangan na maintindihan ito. Maunawaan natin na ang ating buhay Kristiyano ay hindi ka na sumasamba sa ribulto, hindi ka na ganyan, hindi ka na nagsasign of the cross. Hindi lang yan, mga kapatid. Ang pagiging isang Kristiyano, nakipag-isa ka na kay Kristo. Ibig sabihin, bumalik ka na sa dating pagkakatawag sa iyo ng Panginoon. Na-align ka ulit sa purpose ng Diyos that before the creation of the world, God has already prepared you and blessed you. Hallelujah. Kaya hindi ka lumipat ang relihiyon. Lumipat ka lang ng sinusundan mo sa buhay. Amen po ba? Nagsuko ka lang ng buhay mo sa Panginoon. Remember this, that our spiritual blessing are gifts from God. Not reward we earn. Kaya dito na pag ikaw ay nagkamali sa Panginoon, hindi kayo pagpapalain. Hindi yun. That's the wrong thinking when you are in Christ. Kasi even before, hindi naman talaga sa gawa tayo pinagpala ng Diyos. Amen? Dahil mabuti kang tao. Dahil mapalasimba ka. Dahil even before talaga, ginagawa mo na kung ano yung mga nakikita mo sa mga nagsisimba ng panahon mo. Hindi yun eh. That's not the reason why the Lord bless you. He bless you because you are now in Christ Jesus. And if you live continuously and deeperly sa Panginoon, mas makikita natin ang inihanda ng Panginoon sa ating mga buhay na higit pa sa ating inaasahan. Kaya mga kapatid, ang KCB Filipino Church ay patuloy tayong nagsisel group, small group, nagtitrain tayo, meron tayong discipleship training program na hermeneutic. Ito lang kasi yung mga paraan pa para mas magkaroon pa tayo ng pagkaunawa regarding sa calling natin sa Diyos. Kasi kung every Sunday lang napupunta at nakaupo lang kayo dyan at nililista ang ceremony pastor after Sunday, every Sunday, yun lang naririnig natin, wala tayo mapupuntahan na kapatid. The church is not a place in which you write a sermon. The church is a place in which you discover more what God called you to do and what God prepared you, the blessing of God sa buhay mo. Yan ang simbahan. Kaya may training tayo dito. Kasi bakit? Hindi kasi tayo sanay na ginagawa natin ang nais ng Diyos. So we train ourselves, we submit ourselves to the Word of God, to His commandments, para bakit? Mas maaral pa tayo sa kalooban ng Panginoon. Yan ang purpose ng simbahan. Kaya dapat mga kapatid, lagi tayo nag-iisip sa ating gawain. Ano ba talaga ang layunin namin sa KCB Filipino Church? Ba't ba ako nandito? Ba't ba ako naging membro? Karamisan, binabalikan natin yun. What is the purpose why I'm here? Become intentional, mga kapatid. You need to become intentional now. Ask yourself, why I am here? Why I am doing this? To show that I am a Christian? No. It's not the foundation. Remember, kung ginagawa mo pag-isimba para pagpalain ka ng Panginoon, diyan pa lang, hindi ka na pagpapalain ng Diyos. Kung sinasabi mo, pag ikanakakot ng simbahan, nagpapala ka ng Panginoon, no. Hindi yan ang katuruan ng Biblia. Pinagpala tayo ng Diyos dahil kay Kristo. Amen po ba?
at hinanda ng Diyos dahil kay Kristo. Ano man yung meron tayo dahil kay Kristo. Kaya dapat yung ating buhay ngayon ay dahil lang kay Kristo. And the Bible tells us, before the foundation of this world, God already prepared us. He chose us. Pag ang Diyos ay pumili, hindi siya random. Pag ang Diyos ang pumili, intention. Hindi na, gusto ko, Sir Joey, dito ka lang. Diyan ka lang, wait for my signal. Hindi ganun si Lord. Nung pinili niya tayo, alam niya na ang dapat mong gagawin. You have already the framework of life to do. Kaya yung mga taong naguguluhan kung wala siyang pangarap, wala siyang pupuntahan, isa lang ang hindi naiintindihan. Hindi niya alam ang plano ng Diyos sa kanyang buhay. Maliwanag sa Bible, may plano ng Diyos sa atin. At ang plano niya, pagpalain tayo at maging pagbabalak sa mundong ibabaw ito. Amen po ba? Hallelujah. Yan ang nais ng Panginoon. Christian life lives with gratitude, humility, and confidence because God is the source of every true blessing. Tama, minsan yung mga narinig ko po sa inyo, pag-isip pa lang dapat, salamat, Panginoon. Gratitude po. Salamat po. Nakakahinga ako. Kaya sabi ng Psalms, let every breath praise the Lord. Tagalog, ang lahat ng may hininga, magpuri sa Diyos. Kaya habang humihinga tayo, kahit na sinisipon-sipon minsan, magpuri lang tayo sa Panginoon. Amen po ba? Kahit minsan parang ang hirap magsalita, inuubo tayo, pero may hininga ka pa, magpuri ka pa sa Panginoon. Hallelujah! Tinawag tayo para purihin ang pangalan ng ating Diyos. Hallelujah! Ating palakpakan po, Panginoon. Woo! Praise the Lord! Purihin mo, Panginoon, sa buhay mo ng tawag isa. Grabe. The third is blessedness in Christ leads to holiness and purpose of faith. Sabi doon sa ating binasa sa verse 3, verse 4, that we should be holy and blameless before Him. Na tayo ay maging isang banal at walang kapintasan sa Kanya harapan. When we say holy, what does it mean? Pag sinabing banal, ano ang ibig sabihin mo? That is a religious word. And most of the time, people misunderstand the word holy. Pag ang pumunta ng simbahan, banal sila rin, baka masunog ka. Diba? Those are the mindset of people na hindi talaga nakakilala kung sino talaga ang Diyos. You know what? Holiness means simply lang separate. Inihiwalay ka ng Panginoon. May ibig sabihin ng holy. From the word hagios. Kaya yung saint and holy ay magkaparehas lang po siya. You are the holy people of God. You are saint in Christ Jesus. Kaya hindi natin kailangan ng canonization, mga kapatid, para maging santo ka. Once na ikaw na kay Kristo, isa ka ng santo. Ito yan. Kaya sa ating fellowship, may Saint Rodel, di ba? Tama ba? Saint Jerome. Saan tayo lahat ito? Saint Jude. Saint Joey. Boy. Pahabol ka talaga, di ba? We are saint in Christ Jesus, our Lord. Sabi kasi nila, para maging santo ka, kailangan maghimala. Ilang himala na ang naranasan sa Panginoon? Para sa pangalan na santo kayo sa harapan niya.
Ang dami na, di ba? We are saved already. Kaya di kailangan may proklama pa na after 100 years. Magiging santo ka na. No. Once you are in Christ Jesus our Lord, you are already saved. It means you are already separated for the purpose of Christ. Inihiwalay ka na ng Panginoon. Ibig sabihin mga kapatid, yung word na separation, the more ikaw na lumalakad kay Kristo, the more kang nakakalayo na sa gawa ng sanlibutan ito. Yun ang sasabing, humihiwalay ka na sa landas ng sanlibutan ito. Hindi mang biglaan, but you have now a life of holiness. Before, ito yung lakad mo, kung anong gusto ng word, pananaw ng sanlibutan ito. Kung ang sanlibutan ito ay ang standard is patalusan ng ilong, kaya kailangan mo patalusan ng ilong kasi that's the standard. Kung hindi ka pusok doon, wala ka. Sinusundan natin yan. No? Kung ang standard ng mundo ito ay kailangan mo maging maputi, iinom ko talaga ng maputi para ma-gets mo yung standard ng mundo ito. Kailangan meron kang ari-arian, kailangan meron kang narating, kailangan meron ka. So, that's the standard of this world. At parang nakakaya nga naman pag wala ka pang naipundar o something na naipon. That's the standard of this world. Mga kapatid, whether we like it or not, laging may mas mayaman sa atin. Laging may mas mabuti, mas maganda, mas matalino, mas magaling, mas mahusay. Lagi yan. Generation to generation, meron laging mas mahusay. Kaya ano nangyay sa mundo ito? Competition. Hindi ba alam na nakakapagod may mag-compete? Why? Because you need to maintain the standard. Kaya if your life is in the competition, I tell you, your life is really in a place in which nakakapagod. Okay na ako, meron na ako ito. Kasi nakita ko na yung mga friend ko sa FP, yung mga bahay na sila makaganda, successful na sila, kailangan meron ako. Okay. Nakakapagod yan. Iniisip mo lagi yan. Ako, wala pa akong narating. Ito pa. Nangyari sa akin yan. Yung mga kaibigan, yung mga classmate ko ng high school, ilan lang mga SPO ko sa krami. Ilan na yung mga may abogado na rin. Mula sa nag-reunion kami. Yung iba, nasa ibang bansa na. Tapos ako pastor, sa Baguio, nangungupahan. Hindi kami may magna kumontero. Di ba parang, Lord, ba't ganun? But I am now, during that time, my mindset is not yet clear because I still in the pattern of this world. But I found out later on, thank God that give me the wisdom that my life now is based on Christ Jesus, our Lord. Kasi bakit? Maliwanag naman ang salita ng Panginoon, di ba? That we are strangers in this world. Di ba? Sabi nga daw sa isang reels after 100 years, sabi niya ganyan. After mo mamatay, sabi niya, pagkalipas ng 100 years, yung bahay na pinundan mo, hindi na muna ka mag-anak ang nakatira doon. Di ba? Kung meron mang lupa na 10 hektare na binili mo ng nagpakahirap pa, after 100 years, hindi ka na kilala sa mga tumagapak mo. You see? Alignment na ng pag-iisip, mga kapatid. God is not saying that we don't hold everything now in this world, di ba? Walang pera. Hindi naman eh. Wala namang ganito naman. We need to align lang our mindset. We need to set our mind, sabi ng Bible, set your mind on things above. The way we see our work, the way we handle our money, the way we see our life, dapat yan naka-align sa Panginoon para pag ginawa mo ang buhay mo sa mundo ito, alam mo ang kilos mo. When I was in Baguio, nag-church pa ako doon, meron doon isang umaatin. Ewan ko lang kung maalala pa ni Ami, yung igorota na magkapatid ng bahay.
Battle lagi yun eh, naka-follow up namin, yung Bible study namin. Nag-aaral siya ng law. Sabi niya sa akin minsan, Pastor, may tanong ko sa iyo. Ano yun? Sabi ko. Ang hirap naman kasi sa profession ko, na abogado, at gawin ang kalooban ng Panginoon. Sabi niya, anong mahirap to? Sabi niya, pero siyempre, may mga panahon na we need to win daw yung mga ano. So, siyempre, parang mga may mga paglalay, kung sino gano'n. Parang napakahirap. Sabi ko sa kanya, actually, you need to understand that your life is not your profession. Your life is in Christ. So, pag naintindihan mo na yung buhay mo kay Kristo, susunod na ako ang profession mo. Kasi dapat, kumilos ka bilang isang abogado ng Panginoon. Hindi bilang isang abogado. You need to align your life first in Christ. At makikita mo ang wisdom ng Panginoon. Paano kayo mabuhay bilang isang abogado ng Panginoon. Hiniwala ko tinawag ng Diyos para dyan. You know what? Napag-isip niya, kanya, oo nga, no? Sabi niya. Kasi you need to read the Bible. So, mga kapatid, hindi tayo gumawa ng Panginoon na magtrabaho, mag-ipon ng pera, pagpatayo ng anumang bahay, negosyo. In fact, pag marami ng Kristiyano pa, isa kang pinagpalang Panginoon negosyo, you can help many people. The Bible tells us na meron doon isang parable. Yung the shrewd manager, nung nabasa niyo na sa Bible yun, isang matalinong manager sa Bible, na nung alam, the story is, nung siya ay aalisin na ng kanyang amo, anong ginawa niya? Yung mga nanguta sa kanyang, binawasan niya ng tax or interest, tubo. Kasi alisin na siya eh. So, nung siya ay, para sabi niya, para pag wala na ako nito, yung mga tao tulungan nila ako. Hindi sinabi ng Bible na pag tumulong, kailangan may kapalit. No! Sabi doon at the end, use money para magdala tayo ng kaluluwa sa Panginoon. Start the relationship through money. Then, if you are already relation to that person, bring that person to Christ. Di ba yung tamang money management kayo? Kasi bago rin naman tayo nakapunta sa ganitong simbahan, may mga nagtanim din sa atin. Binayaran din nila yung ating paglago sa Panginoon. Tandaan natin yung mga kapatid. Kung lumalago mo sa Panginoon ngayon, may tao kasi na ginagawa ng Panginoon nagbabayad sa iyo ng oras, ng panalangin, para lumago ka lang sa Diyos. Kaya dapat, habang tumatagal, palayo na tayo. Yung ibig sabihin ng holiness. The more we walk in this world, we are now departing from this world and going now to Christ. Yan ang ibig sabihin ng holiness. Unti-unti ka na humihiwala. God bless believers not merely for comfort, but for transformation. These spiritual blessings are meant to shape us into Christ-like people. So, ibig sabihin, yung mga blessing na meron tayo, it will shape us to become Christ-like people. Diba sabi ng Bible, ang biyaya na nanggagaling sa Panginoon ay walang kasamang life comes from blessing has no trouble. Why? Because it shaped you. It molded you into His likeness, into His image. Para lalo kang mas pagpalain lalo ng Panginoon. Blessing is connected to becoming holy, not merely becoming happy. When the Lord bless you, it is the idea that you are already separating from this world, going to the Lord. Yan yung wholeness.
maghihiwalay ka na. Separate ka na. A truly blessed life is a life that reflects God's character in love, purity, and obedience. That is the blessedness of life in Christ Jesus. Mga kapatid, nahihirapan ka ba sa buhay mo ngayon? God chose you before the creation of this world. Bago pa mabuo yung salitang blessing, bago pa may makapagsalita sa mundong ibabaw na to, pinili ka ng Diyos. Bago matutunan yung word na blessing, worship, God already chose you to purpose, to reveal His purpose, to do His purpose. Kaya ngayon ang buhay mo nagkaroon na ng fulfillment, ng direction. Diba sabi nga yung buhay daw na walang purpose, sa mga purpose in life, a life without purpose is tiring. Nakakapagod. Diba ang hirap kayang nabubuhay ka na wala ka namang patutunguhan. Hindi ba punta ka ng Korea tapos wala ka namang gagawin? Buhay ka ng Pilipinas. A life without purpose is tiring. Sabi ng Bible, sabi ni Solomon, is meaningless. Ang buhay na walang purpose ay isa ka lang kalat sa mundong ito. Makalat-kalat kasi. Diba? Totoo naman. Kung ano yung masaya, di ba? Susuportahan na lang. Sige, basta saan ka masaya? Susuportahan kita. Kasi nga, walang purpose yung buhay. Kung saan yung parang may mga happiness, doon na lang siya. Kasi bakit? Masaya naman nila. Gusto ko doon. Walang purpose ang buhay pag gano'n. Ay, parang ganda-ganda ng ano nila, nasamahan nila. Parang happy nila. Parang ang ganda ng samahan. May ganito, may ganyan pa sila. Parang gusto ko sa ganung klase ng buhay. O kaya mo nasabi kasi walang purpose ang buhay mo. But if you know your purpose in Christ Jesus, wala pwede magbabaling sa'yo. Wala pwede mag-influence sa'yo. Because every day, you have a purpose. Every day, your life becomes meaningful. Every day, your life becomes intentional. Every day, your life has a direction. So bakit? The Bible said that before the foundation of the world, God already chose you and me. Hallelujah. Praise the Lord. At para Panginoon. Hallelujah. 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 Let's stand up. Let's pray and worship the Lord again. Hallelujah. Pinagpala tayo ng Panginoon. Huwag niyong sabihin na hindi ka pinagpala ng God's already blessed us. We need to engage our life in Christ. Hallelujah. Can we sing the song, the Waymaker? God wants to make a way in our life right now. God wants again send this miracle in our life right now. Hallelujah. Yes, Lord. Oh God, we give you praise and honor you. Hallelujah. Sa iyo mga kapatid tayo muli magpuri sa Panginoon. Oh, we worship you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord, for calling us. Thank you, Lord, for blessing us, oh God. Thank you, Lord, for giving us life. Thank you, Lord, for the security of our life in you, Lord. Hallelujah. Lord, kailanman, Panginoon, ay hindi pa mabibigo, Lord, ang mga anak mo magtitiwala po sa iyo. Lord, sa mga oras po ito, I pray, Lord, for miracles, Lord God. Lord, I pray for blessing. Lord, I pray, Lord God, for the anointing, Lord God, of your word.